Noong 2012, nagbukas ng investigation ang Commission on Human Rights led by Chairperson Leila de Lima. Hanggang ngayon, nandyan pa. Kaluoy sa Ginoo. Si Saba! Pika ninyo, eh. Ayaw ako, may... Apoy kayo magkasakit. Wala, kadyot lang ha. Ipikpik ko niya gahapon, ma'am. Okay pa man ko gahapon. Diba? Asa tong gikan Tokyo? Oh. Okay pa ko gahapon, diba, ma'am? Nanawa ko sipon karon. Wala na ko ka-pik-pik balik. Pagmata na ako ganinang buntak, puno na ang sipon ako ang... Alone. Oh, may nangyari ba kay Leila na wala? Diba? May dala-dala pa silang bungo, buto, kung ano-ano pa yun. Natawag pa lahat ng barangay captain ng Davao City, tinanong lahat. Nag-imbestiga sila. May nangyari ba sa mga witnesses, sa mga complainant? Wala. 2017, nagreklamo si Senator Antonio Trillanes. Trililing! Ano? Trililing! Ano yung dapat pipiko ninyo? Hila-hila niya yung mga witnesses niya. Maalala ninyo? Nagbukas sila ng Senate hearing. Pinaupo ang mga witnesses. Anong sinabi ni dating Pangulong Duterte? Sige, pabayaan niyo sila. Mag-imbestiga sila. Sige. Anong gusto nilang tanungin? Sige. Wala sa ugali niya o sa ginawa niya noon na makakapagsabi ang prosecution na gagawin niya yan ngayon. Hindi nga niya ginawa noon nung siya ay presidente. Ngayon pa ba? Tama. Nahirap na maglakad? Tama. Ang susunod ay posible ka pa mag-commit ng iba pang krimen o itutuloy mo ang mga krimen mo. Hindi natin nakita, kasi sinasabi ng prosecution, mayor siya eh. Binoto siya ng mga tiga Davao City. So, posible siya ay itutuloy niya ang kanyang mga ginawang krimen. Pero nakita natin na hindi din nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi din siya mayor ng Davao City. Kasi sinasabi niya, ayaw ko na ang mayor ng isang syudad ay nandito sa malayo at nakakulong. Dahil hindi makatarungan yon para sa mga tiga Davao City. So ano pa ba ang basihan ng ICC na hindi bigyan ng interim release? Wala na. Hindi yan tatakbo, hindi yan magtitreten ng witnesses, wala sa ugali niya yan, at hindi yan mag-commit ng iba pa kunong mga krimen. Dahil wala yan sa kanyang disposisyon, behavior, attitude noon, lalo na ngayon. Ang gusto na lang niya ngayon ay makita ang kanyang mga girlfriend. Nung isang beses, sinasabi ko sa inyo, tatlong bagay lang yan makakuan sa iyang dugo ba, makabuhi sa iyang dugo. Politika, chismis, tsaka love life. Nung isang beses, sabi ko sa kanya, isang beses na tumawag siya, sabi ko sa kanya, sabihin mo nga sa akin kung ano yung mga pangalan ng mga girlfriend mo. Panigurado lang na nalista ko lahat. So sinabi niya, ito yung mga asawa ko, ito yung mga girlfriend ko. Sabi ko, kompleto na ba yung listahan na ito? Kasi para pag nag-away-away sila, alam ko kung sino hindi kasali sa away at dapat kasali sa away. O ma'am, at kibalo ka ba?
Sorry, sana organizer. Kasi sabi nila, baan mo ang picture taking mo, magagalit yan sila sa amin lahat kasi sinabi namin na picture na picture. Alam mo ba, ma'am? Wala akong nakitang girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagalit sa kanya. Wala akong nakitang ex-girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung pangit yung breakup nila. Wala. Lahat ng ex-girlfriend niya, kusa silang umalis dahil ayaw na nila siya. Totoo yan. Totoo yan. Umalis na lang sila dahil ayaw na nila si PRRD. Wala ka makakausap na ano. In fact, yung mga ex niya, nag-iiyakan pa ngayon dahil sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam niyo ba, kung tinanong ko siya niyan sabi ko, nung isang beses bumisita ako, harapan kami, sabi ko, alam mo, napansin ko, walang galit sa iyo ba? Lahat nangangamusta sa iyo, yung mga girlfriend mo. Lahat nangangamusta sa iyo, lahat nag-aalala para sa iyo. Sabi ko, bakit ganyan? Bakit ako, yung ex-boyfriend ko 30 years ago, ganun pa rin ako sa kanya? Di ba, ma'am? Hanggang ngayon, di ba? Yung mga, di ba? Yung mga naghiwalay noon, galit pa rin kayo sa kanila hanggang ngayon. Di ba? Sa kanya, walang galing, ma'am. Tapos sinanong ko siya, bakit? Ito ang sagot niya, ma'am. Ang sagot niya, ang babae, kahit ano pa man yan siya, kahit galing yan siya sa kung anong background, anong pamilya, anong trabaho niya, may trabaho siya, wala siyang trabaho, natapos siya ng pag-aaral, hindi siya natapos sa pag-aaral, sabi niya, ang babae, iisa lang yan. Lahat ng babae, prinsesa. Sana all! Diba? Paki-translate sa mga asawa ninyong Hapon. Totoo, ma'am. Yan ang sinabi niya. Yan ang sikreto niya. Sabi niya, sa akin, wala yan. Natapos siya ng grade 3, grade 4, tapos ako, abogado, wala yan. Sabi niya, may trabaho siya, wala siyang trabaho, wala yan. Sabi niya, basta lahat yan sila, prinsesa. So lahat yan sila, para sa kanya, ay pinagsisilbihan. Yan. Hindi ko lang alam kung gusto niya yan sabihin sa inyong lahat, pero yan ang sagot niya sa akin. Dahil nagtaka talaga ako, bakit walang ex-girlfriend na galit? Na walang ex-girlfriend na nagsabi, Mayra niya. Except sa akong mama. Pagkulong sa akong papa niya na akong mama, may rapod na niya dahil. Oo. Tapos akong mama, di ba, hantong karoon, kaso kung ihapon, kanugay na ang panahon na to. Naghanap kayo ang nilabay nga akong mama. So kung ihapon. Pero masaktan na to, hindi ko siya ex-girlfriend. Asawa man siya. Diba? Ha? Oo. Ayan. Alam mo, ma'am, bakit inuwanan ni Sharon Cuneta si Robin Padilla? Chismis! Chismis pa more!
si tatay, oh. Ah. Ayaw ngayon, masubok niya to si mama. Ngayon daw siya. Ayaw masubok pa. Ikaw nga po. Mag-strap mo ko sa inyo, mama. So, again, umamon sa tigoon lang. Basta Pilipina, gwapa yun na. Sabi ni Senator Robin Padilla, gwapa na, mabango pa. Ang sunod na pinail ng abogado, ay yung sinabihan nila ang korte. Pinapaintindi nila sa korte na tingnan muna natin kung pwede pa ba mag-trial ang akusado. Kaya po, hanggang ngayon ay hindi pa ina-actionan yon na nag-file sila ng sinasabing competency. Tingnan natin kung ang akusado ay makapag-trial pa. Meron kaming mga expert, kumuha kayo ng mga expert at maglitis tayo, mag-hearing tayo sa kapasidad, competency ng akusado na mag-trial. So yan po yung tatlo na mga pending na mga dokumento na hanggang ngayon ay inaantay ng abogado kung ano ang desisyon. Ang corruption. Ako dalangin ko ang hindi. Yung box, sir, para may sandalan si ano. Kasi nga, hindi na nga ito siya makapaglakad na siya. Kaya kailangan natin ng box. Ito. Nahirapan na nga yan siya maglakad, kaya kailangan ng tulong. Okay? Yan. Ang korupsyon. Ang korupsyon ay pang-aabuso. Tama. Ang mukha ng pamahalaan ngayon ay pang-aabuso at korupsyon. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pang-aabuso. Ang mga akusado natin doon sa Pilipinas, meron silang mga karapatan. Kapag ikaw ay akusado, may karapatan ka. Kapag ikaw ay may warrant of arrest, dinadala ka sa huwes. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may warrant of arrest, sa pilitan nilang kinuha sa ating bansa at dinala sa Hague. Hindi siya dinala sa korte doon sa Pilipinas. Kung nakikita ninyo ang footage noong araw na yon, anong sinasabi niya? Dalhin niyo ako before a Filipino judge. Before a Filipino court. Kasi yun ang karapatan ng akusado sa atin doon sa Pilipinas. At ang ginawa nila, kinidnap nila si dating Pangulong Duterte. Pang-abuso. Ano pa? Ano pa?
Si Atty. Vic Rodriguez nagsabi na, magpa-drug test ka. Tama. Diba? Naalala nyo? Oh. Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, magpa-drug test ka. Alam niyo po, sa oath ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo, napakasimple lang po kung babasahin ninyo sa Constitution. Ang sabi lang doon, preserve and defend the Constitution, implement its laws, and consecrate yourself to the service of your country. Hindi lang basta-basta kung anong sinabi na hindi lang basta-basta kung anong word, salita ang ginamit. Ang sinabi doon is consecrate. Ibig sabihin yung kabuuan mo na pagkatao, hindi na yan sa iyo. Ibinibigay mo yan sa bayan. Kaya, kapag sinabi na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Ikaw na presidente ka, ikaw na vice-presidente ka, hindi ka pwedeng humindi. Kaya nung sinabi nila, maalala ninyo noon, sabi ng mga congressman, may sira sa ulo si Inday Sara. Ano sabi ko? Mag-neuropsychiatric exam tayo. Kasi hindi ka pwede nang humindi. Kasi you consecrated yourself to the service to the Filipino people. Kaya hindi ka pwede humindi niyan. Ang tawag dyan, betrayal of public trust. Kumbaga, ikaw, kung mapapansin nyo, sino lang ba ang may oath na ganyan? Sa buong Constitution, Philippine Constitution, sino lang ang may oath na ganyan? Dalawa lang, ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Na sinasabi mo, ibinibigay ko ang buong buhay ko at buong pagkatao ko sa bayan. Kaya kapag sinabi ng bayan, magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Kapag sinabi ng bayan, magpa-neuropsychiatric exam ka, hindi ako pwedeng humindi. Sasabihin ko lang yan, oo. Dahil pagmamay-ari ninyo ako. Kapag humindi ka, yun na yun. Adik ka. Anong betrayal ng public trust sa Tagalog? Anong betrayal ng public trust sa Tagalog? Pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Tama. Ang galing-galing mo, Robin. Tataksil ka sa tiwala ng taong bayan. Ano pa? Bumirma ka. Pangulo ka. Dapat ang trabaho mo ay pasadahan ang buong budget. Dahil sa iyo yan ang galing. Ikaw ang nagsimula ng budget. Pinatawag ang lahat ng opisina ng Department of Budget and Management. Pinag-usapan ninyo kung ano yung budget. Ibibigay mo yan sa Congress, sa House of Representatives. Dadaan sa kanila yan, Senate at House, at pagkatapos niyan ay pipirmahan mo yan bago yan maging batas. Dahil ang pirma mo ang magbibigay dyan ng visa. Kung wala kang pirma dyan, hindi batas yan, hindi pwedeng gamitin ang pera. Ibig sabihin, bago mo pirmahan yan, dapat pinasa mo yan ulit. Kasi kailangan mo tingnan kung yung budget mo na sinubmit ay yun ang lumabas at pinapapirmahan sa iyo.
Pumirma siya ng budget na may mga blanco. Hindi pwede yun. Anong tawag nun? Ang tawag doon ay culpable violation of the Constitution. Ano sa Tagalog yun? Paglabag sa saligang batas. Robin! 2 points ka na ha! Nakaka-plasto ka na! Kinuha ang budget sa PhilHealth. Ito, dito talaga ako natatawa. Pati si Atty. Vic, natatawa na rin. Kinuha ang budget sa PhilHealth. Sinasabi nila, tama yan. Tama na kunin yan. Yung savings dyan sa PhilHealth, kunin talaga yan dahil gagamitin yan sa mga projects na hindi naman natin alam kung ano yung mga project na iyon. So, kuha. Pagkatapos ngayon, sinasabi nila, ay, ibabalik namin yung kinuha sa PhilHealth, kukunin namin sa DPWH savings. Paano ka nagkaroon ng savings? Na, unang-una, hindi ka pa nagsasabi kung ilan ang savings mo. Pangalawa, may deficit nga tayo. Kulang nga yung pera. So saan nanggaling yung? Kung ano, kaya sinabi ko, hindi na siya nahihiya sa panlilinlang pambubudol sa mga tao. Na, ano ba tawag? Ang tawag ko kasi sa kanya, sa kanila ang ginagawa, pyramiding. Kumuha ng pera dito, pagkatapos, okay, itong pera na dito, itapal namin dito. Ginawa nila yan sa amin, sa Department of Education. Kung maalala ninyo, ay nag-resign ako sa Department of Education noong 2023. July 2024, nag-resign ako sa Department of Education. Ano yung isang rason sa sinabi ko? Ang sinabi ko doon, wala namang ibang nagdidesisyon sa budgeting. Si Martin Romualdez lang at si Zaldico. Diba? Nung nagsalita ako ng ganon, hindi sila sumagot, hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni Zaldico, Shiminit siya dyan. Ngayon, Shiminit ka, hindi ka makauwi ng Pilipinas dahil liletsyonin ka dito. Tama! Tama! Ayun pala. Sa Japan tayo. Sabi ko, ang ginawa nila sa amin, sa Department of Budget, sa Department of Education. Unang taon, sabi nila, kami ang magsasabi, House of Representatives ang magsasabi kung saan distrito pupunta ang school building program. Sabi ko, hindi pwede, may department order kami eh. Kailangan nyo sundin yung mga requirements. Sa susunod na taon, ayaw na nila sundin yung requirements. Anong ginawa nila? Pinaghati-hatian nila per legislative district, in-attach nila yung paghati-hati nila sa budget. Kaya nung lumabas sa budget, nandun na ang listahan. At kung makikita mo, iilang legislative district lang ang naghati-hati sa budget ng Department of Education. At hindi lang yan, nag-pyramiding pa sila. Kinuha nila ang budget ng repairs. Hindi ko na maalala, i-check ninyo ang data, sinabi ko na ito noon, parang maalala ko 4 billion. Kinuha nila sa repairs, nilagay nila sa school building program. Nilipat lang nila ang pera, walang bagong pera.
Nilipat lang nila, dinagdag nila doon, tapos sinali nila sa pinaghati-hatian nila. July 2024, magsisimula na ang pakikipag-usap sa Kongreso sa budget. Hinihingan na ako ng signature ng Undersecretary Chief of Staff namin. Sabi niya, pirmahan, kailangan mo, pag-desisyon, pirmahan mo. Sabi ko, anong sinabi doon? Pareho din ba sa nangyari nitong nakaraang taon? Sabi, oo, ganyan din ang mangyayari. Sila din ang magsasabi saan pupunta na distrito. So sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko kayang pumirma. Sabi niya, ano ang gagawin mo? Hindi ka pwedeng umalis. Dahil kapag umalis ka, babanatan ka nila. Sabi niya, hindi ka pa nga nakaalis, binabanatan ka na. Kakapanalo mo pa lang, lumabas na ang witness in Trillanes at sinabi, kasama ka sa Double Death Squad. Diba? Hindi nakaupo ka na cabinet secretary, lumabas na si Lisa Marcos at sinabi, you crossed the line. Sabi niya, kapag umalis ka dyan, yan lang yun ang nagpipigil sa kanila. Yung posisyon mo sa DepEd ang nagpipigil sa kanila na hindi ka todohan ng atake. Sinabi ko sa USEC, sabi ko, hindi ko kaya. Okay na lang. Sabi ko sa kanya, hindi ko ibibigay yung pirma ko. I-impeach na lang nila ako. Amen. Yun nga ang nangyari. Hindi naman namin invento yun eh. Kasi November of 2023, nagsasabi na si Franz Castro, magbabayad kami ng impeachment. November 2023, nagsasabi na siya, may impeachment kami, may impeachment kami. Wala silang kahit anong ebidensya. Kaya, di ba, inatake na ang budget ng Office of the Vice President, nagbukas na sila ng hearing at lahat na para ituloy-tuloy ang pag-aatake nila. Na, ang sinasabi ko pa ulit-ulit, political scapegoating. Kasi pinagtatakpan nila ang ginawa nila sa budget. Pero dahil may Diyos, Yes! dahil sa kagustuhan ni BBM na sabihin kung ano yung gusto marinig ng taong bayan, ano sinabi niya? Mahiya naman kayo. Dahil sa kagustuhan niya na pataasin ang kanyang ratings, kailangan niya sabihin ang gusto na marinig ng taong bayan. Hindi niya naisip na merong Diyos. So anong ginawa ng Diyos? Mahiya naman kayo, nilubog sa baha ang Pilipinas. At ngayon, lumabas na ang sa DPW. Lumabas na ang buhaya, ma'am, kasi tumaas na ang tubig. Labasan na ang buhaya. Uy! Sandali. Nakita ninyo yung buhaya namin sa Davao? Nakita ninyo yung cake namin malaki? May buhaya rin kami na lechon. Pero yung cake, nandyan na rin ata. Nandyan na. Nandun na ang noong kami iniimbestigahan nila, kahit wala silang mahanap na rason para ikulong ang Undersecretary, si Yusek Lopez ng Office of the Vice President, kinulong nila. Ngayon, na lahat nagsasabi, kahit contractor, nagsasabi, kahit ibang congressman nagsasabi, si Santico ang susi sa pagkuha ng pera. Anong ginawa? Pinabayaan, umalis ng bansa.
Dahil daw merong heart problem. May medical leave daw. Bakit noon, nung okay pa sila ni BBM, wala siyang problema sa puso? Bakit ngayon, biglang meron ng problema sa puso si Zaldico? Diba? Nagawa nilang mag-kidnap ng mga bata sa Turkey. Tama. At hindi yan gawa-gawa ha. May papel yan sa loob ng gobyerno ng Pilipinas kung paano nila ginamit ang tao, ang mga military para magkuha ng bata sa Turkey. Nakuha nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas ng sapilitan. Bakit hindi nila mapabalik si Zaldico sa Pilipinas? At bakit hindi nila magawang ipasok sa detention unit ng House of Representatives si Martin Romualdez? Tama. Bakit? 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 Kasi Kasabuhan sila. hindi siya sincere. Hindi siya tapat sa kanyang mga dapat gawin. Unang-una, hindi na nga niya alam kung ano gagawin. Pangalawa, hindi pa siya tapat sa kailangan niyang gawin. Yan ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Yan ang pagkakamali natin. Noong 2025, sinasabi ko na meron tayong pagkakamali sa pagpili ng ating mga leaders. Ngayon, nakikita na natin kung ano yung nangyayari kapag mali na leader ang pinipili natin sa ating bayan. Meron akong sinulat para sa bayan. Dahil paniwala ko, mas maiintindihan ninyo kung ano yung saloobin ko kung isusulat ko siya. Pero bago ang lahat, sandali lang kasi puno na ng sipon ang aking ilong. Sandali, excuse. Tissue. Tissue. Sisi nga muna. Okay. Tulungan niyo ako Sinulat ko. Sa dilim tayo sinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. Sa dilim tayo'y sinilang, sa hirap tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan, taong bayan, nilunod sa parusa.
Kami ay apoy na hindi mamatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakil, Durugin na. mga bulok na pangako. Palasyo, pinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan. Kayaan natin ipinagpapalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakit, durugin na. Taas noo, humahakbang, Huwag 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 yumuko kailanman. Sa dilim tayo isinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. Sa gana sila sa kayamanan. Taong bayan, linunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mamatay, hanggang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, mga bulok na pangako, palasyo pinatok sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat Vice President Inday Sara Duterte. Isang crowd shot muna sa lahat ng ating mga speakers.